Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. Isang napakainit na morning para sa ating lahat. Marahil ito na ang isa sa mga tanda na simula na nga ang tinatawag nating mahal na araw. Pumasok na tayo sa mga pinakamahalagang araw ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito ay ang mga araw na sasamahan natin si Kristo sa landas patungong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ganda ng paalala ni Father Mike Calao kagabi. Nung dinala na dito ang ating pong dinonate nilang imahe ni San Juan Bautista. Mamaya ho, pagtapos ng misa, maaari niyong lapitan, dalawin, magdasal sa imahen, the replica ni St. John the Baptist na ilalagay natin sa ating bagong baptistry na babasbasan next week ng ating mahal na nunsyo. Ang ganda ng sabi ni Father Mike, let us not forget that Holy Week is not about us. Holy Week is about Jesus. Hindi mo to oras. Oras ito para sa Panginoon. Kaya nga, sinasamahan natin siya ngayong mahal na araw. Hindi tayo magbabakasyon, hindi tayo magpapahinga lang, hindi tayo mamamasyal, hindi tayo manonood lang. Kaya nga ho, nagkaroon muna tayo ng Lenten Recollection. Kaya nagkaroon tayo ng mga formation. Dahil po, hindi lamang tayo makikinig at manonood kagaya ng ginawa natin bago magmisa. Of course, tayo po ay natutuwa at nagpapasalamat sa mga nagagandahan nating mga anghel at mga kabataan din na nanguna sa ating pong pagpapakita ng ilan sa mahalagang eksena sa buhay ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang mga kabataan at bata natin. Pero hindi yon ang bubuo ng mahal na araw. Hindi yon ang kahulugan ng mga araw na darating. Hindi lang tayo magpapahinga, mamamasyal, manonood. Magdadasal tayo. Kaya baliwala ang marami nating ginagawa at gagawin kung hindi tayo magdadasal ngayong mahal na araw. Kaya nga kanina ang paalala doon sa aking nabasa, halimbawa sa Holy Thursday, pagkatapos ng Mass of the Lord's Supper, ano ang kadalasan nating ginagawa? Bisita iglesia. Alam niyo kung ano ang dapat at mas dapat gawin? Hindi po tayo magbisita iglesia lang. Dadalaw tayo sa iba't ibang altar of repose. Sapagkat hindi yun tungkol sa gusto lang natin at gusto nating gawin. Ito ay tungkol pa rin sa Panginoon. Kaya kapag kayo ay dumalaw sa Huwebes ng gabi para magbisita iglesia, wag lang kayong magdasal ng istasyon ng krus. Hanapin ninyo ang kanilang altar of repose at magdasal kayo sa harap ng Panginoon. This is not about us and for us. Magdadasal tayo. Alam mo ninyo, may dalawang tawag sa linggong ito. Pagkatapos ng 5 linggo ng paghahanda natin, ang linggong ito ay tinatawag na una linggo ng palaspas. Nagkaroon tayo ng pabasbas kanina doon sa may plaza. Binasbasan ng inyong mga palaspas na mapapansin po ninyong anong nangyari sa palaspas na ngayon? Pamahal ng pamahal. Siguro kaya nagmahal, nilagyan kasi ng estampita, ng rosaryo. Next year, matakot kayo pag mas mahal na kasi personalized na. Baka pati picture ninyo pwede nang ilagay sa palaspas ninyo. Pero wag niyo kalilimutan, tignan ninyo yung palaspas na nilagay namin kagabi lang, umiitim na. Linggo ng palaspas o kung tawagin din ay Domingo de Ramos. Pangalawang tawag natin sa linggong ito ay ang linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Sunday of the Passion of the Lord. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo ang Passion Story na ipinakita rin sa ating harapan kanina bago magmisa. Ito ang linggo na ipinapakita sa atin
patikim sa haharaping paghihirap, pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Mga kapatid, anong napansin po ninyo? Ngayong mahal na araw, ano na naman ang mga palabas sa TV? Wala mo ng mga noontime show, mga game show. Anong makikita ho natin? Mga religious movies. At hindi mawawala dyan ang buhay ni Jesus. At ano po ang ipinapakita sa mga pelikula ng buhay ni Jesus? Makikita natin ang masaya, makulay at maingay na pagsalubong ng mga tao kay Jesus pagpasok niya ng Jerusalem. Ano ang kanta ng mga bata? Ano ang sigaw ng mga tao noon kay Kristo? Hosana sa anak ni David. Anong ibig sabihin ng Hosana? God saves. Ito na ang tagapagligtas natin. Pero, mapapansin po ninyo, si Jesus, tahimik, payapa, nakangiti lang siyang nakatingin sa kanila. Ano kaya ang iniisip ni Kristo? Ano kaya ang nararamdaman ni Kristo sa maingay at masaya nilang pagbati sa Kanya? Tanungin natin ang sarili natin. Pagmasdan po ninyo, si Jesus habang nagsisigawan ang mga tao sa Kanyang pagdating, tinitignan niya sila isa-isa. Ano kayang iniisip niya? Parang tayo rin siya, minsan, sa harap ng mga taong tila gustong-gusto ka. Sa harap ng mga taong tila natutuwa sa iyo. Sa totoong buhay, mga kapatid, minsan, natatanong mo rin ang sarili mo. Pag tinitignan mo yung mga taong parang tuwang-tuwa sa iyo, parang ang bait-bait sa iyo, minsan tanong mo, hanggang kailan kaya ito mabait sa akin? Hanggang kailan kaya ito ganyan sa akin? Mga kapatid, sa pagninilay natin sa buhay ni Kristo ngayong mahal na araw, kung pagninilayan natin ang Kanyang naging buhay sa mundo, bago ang tagumpay ni Kristo, laban sa kasamaan at kamatayan, anong nangyari muna? Pinagdaanan, dinanas muna ni Kristo ang maraming paghihirap, pagpapahirap at kahirapan. Bago ang Easter Sunday, dadaan muna tayo sa Holy Thursday, sa Good Friday, at Black Saturday. Hindi rin nagtagal yung palakpakan, yung hiyawan, yung pagbati ng mga tao ng Hosana sa Kanya. Dahil hindi nagtagal, ang kanilang Hosana ay naging ipako siya. Alam nyo yung mga taong sumalubong sa Kanya, na ang ingay-ingay, na nagpapalakpakan, na nagsisigawan, sila rin ang sumigaw ng ipako siya sa krus. Sa kabila ng magaganda at mabuti niyang ipinakita at ginawa para sa kanila, napalitan ito ng pangungutya, pananakit, at kawalan ng tiwala. Na sa huli ay sobra nilang pagsisisihan pala. Mga kapatid, ang mga karanasang ganito ang dapat nating ialay sa Diyos. Ngayong mahal na araw, lahat ng ating hinanakit, lungkot, at kung minsan galit, dahil sa hindi tamang pag-iisip, dahil sa hindi magandang ginagawa, hindi lamang ng iba, kundi ng mga taong pinili mong makasama. Ipagpasa Diyos natin ang mga bagay na ito. Katulad ng sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, na ang Diyos ang kanyang naging pag-asa. Kaya hindi niya pinatulan, hindi niya ginantihan ang mga gumawa sa kanya ng masama. Mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, ganun din inilarawan ni Pablo si Kristo. Kapakumbabaan ang tumalo sa tukso ng kasamaan at kasalanan.
there is power in humility. Sabi ng ikalawang pagbasa, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God. Rather, He emptied Himself. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang kapakumbabaan na itinuturo sa atin ngayon ang tunay na makapangyarihang panlaban sa mali at masamang ginagawa ng ibang tao. There is power in humility. Makinig po kayo. Hindi mo maibabagsak ang taong mapagkumbaba. Hindi mo maibabagsak ang taong mapagkumbaba. Pero ang paalala, ang babala ng kasulatan, ang sabi ng Diyos, ang nagmamataas at nagpapakataas ay ibababa, ay ibabagsak. Alam mo ninyo, minsan, naimbitahan ako sa isang simbahan para magnovena. First time ko lang dun sa simbahan. Kapag first time mo daw sa simbahan, anong ginagawa natin? We-wish. I believe in God, our Father, Hail Mary, glory be. Ngayon, first time ko lang doon sa simbahan. Ito'y sa bandang Quezon City. Hindi ko na sasabihin ko anong simbahan. Alam mo ninyo, pagdating ko po doon dahil maaga pa, sabi ko, naku, may time ako para mag-wish. Ako'y naka-undershirt pa lang, pantalong itim at sandalyas. So pumwesto ko sa pinakaharapan para mag-wish. Habang ako'y nagdadasal, may kumakalabit sa likuran ko. Sabi ko, mamaya ko na nga lang ito kakausapin. Tatapusin ko muna yung wish ko, baka magkatotoo. Pero kalabit ng kalabit, bumibigat na. So tinignan ko ngayon yung kumakalabit. Pagtingin ko, matandang babae. Naka-uniform. Taga-simbahan. Hindi ko sasabihin ko anong organization niya. Basta nakakulay brown siya. Alam mo ninyo, sabi ko doon sa matanda, bakit po? Sabi ng matanda, huwag ka dyan. Ho? Siguro reserve dahil novena. Sabi ko, ano po? Sabi niya, huwag ka dyan. Ba, malaki na yung mata, nakataas na yung kilay. Sabi ko, sorry po. Pumunta ako sa likuran para ipagpatuloy yung aking wish, baka magkatotoo. Pagkatapos kong magdasal, pumunta na ako ng sacristy para magbihis. Habang nagbibihis ako, may bumubulong na naman sa likuran. Sabi ko, ano bang simbahan ito? Bulong ng bulong. Sabi nung bumubulong, pari pala. Pagtingin ko po, nakita ko yung matandang nagpaalis sa akin. Sabihin ko sana, huwag ka dito. Nagbibihis ako Pero siyempre, hindi ko na sinabi yon. Baka hindi na ako pabalikin. Saka ayokong sirain niya ang misa ko. Hindi naman siya ang pinunta ko doon. Mga kapatid, kaya ko ito naikwento sa unang araw ng mahal na araw, hindi dahil ako'y naging bitter. Nakalimutan ko na yung mukha niya, yung pangalan niya, pero hindi ang ginawa niya. Sa pagpapatuloy ng misa natin, ngayong Holy Week, araw-araw, katulad ng paghahanda at pagharap ni Kristo sa lahat ng kanyang paghihirap at kamatayan, mga kapatid, makinig ho kayo. Araw-araw, ihahanda mo rin ang sarili mo. Hindi lang sa mabubuti at magagandang bagay, pati sa mga pagsubok at mahihirap na problema. Araw-araw humanda ka dahil haharap ka hindi lang sa mga taong gustong-gusto ka. Hindi lang sa mga taong naniniwala sa iyo at tuwang-tuwa sa iyo. Dahil minsan, whether you like it or not, haharapin mo rin ang mga taong ayaw na ayaw ka. At walang katiwa-tiwala sa iyo. Katulad ni Kristo, lagi niyong tatandaan. The only difference between a good day and a bad day is your attitude. Sa huli, sa ugali tayo, magkakatalo-talo at magtatagpo. Kaya wag lang natin panoorin at pag-usapan ang daan ng krus. Tularan natin ang naging buhay ni Jesus. Amen.